Ito galing game 3 to mga idol. Makikita nyo kasi si Towns na straight line drive lang. Wala namang problema kung straight line drive siya kasi usually mangingibabaw talaga siya sa mga nakakalaban niya, pero not every time. Lalo pa ngayon at may Daniel Gafford ang kalaban na isang solidong rim protector din. Ngayong playoffs ay nag-average nga siya ng 1.8 blocks per game in only 22 minutes of action. Pwedeng-pwede na talaga yan. And ayun nga, straight line lang sikat dito hanggang sa umangat siya at wala siyang binago as if walang nakapaligid sa kanya. Pwede kasing mag-change siya ng direction dito, magmabagal, bumali, ganun ba? Yung tipong hindi na-expect ng kalaban mo na gagawin mo. Pero wala siyang ginawa nga na ganun. Basang-basa ni Gafford yung gagawin niya, kaya matik blanca to sa kanya. Dito sa Game 4, same scenario pa rin mga idol na tumapat si Gafford dyan kay Kat. At hindi katulad nung dun sa Game 3 nga na parang nagda-drive lang siya as if wala siyang kalaban. Ngayon, panigurado nag-take note na yan sa kung ano ang gagawin kay Gafford. Ang ginawa naman niyang diskarte one step lang ang kinuha niya. Pwede pa siyang mag-isang step dyan Pero itong one step sabay tira yung hindi nga ine-expect ni Gafford. Hindi na nga rin siya nakatalon. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Okay nga rin to mga idol ini-involve nila si Gobert din na ganitong napapasahan siya para makadiskarte. Although parang wala rin kasing bag itong si Gobert. Kung halimbawa si Jokic o Tim Duncan yung nandito, malamang susulitin nila yung left side dyan at smaller player din yung tumatapat sa kanya. Pwede rin siyang mag-power dribble sabay gumamit ng kaliwa. Kaso wala nga, zero bag si Idol. At sinasabi ko nga yan respectfully. Kala mo magki-Kevin Garnett na siya sa spin na ito Pero aasa ka bang kaya niyang mag-fader? Though yun nga yung mabuti. Dahil nga sa pinaggagawa ni Gobert dyan, nakuha niya yung atensyon ng iba. Itong si PJ, napatingin na lang din doon. Kaya kahit medyo alanganin to kay Rudy, mabuti at binail out siya ni Towns. Ganda ng pagkakakat. May play din ng Wolves na mga ilang beses nilang ginawa. Nagsisimula yan sa double screen ng dalawang bigs para kay Conley. Sabay pagdaan doon, may flex bigla si Rudy kay Kat. Tama yan, nagamitin din talaga niya yung laki niya, kaya rin naiwan ng kaunti itong si PJ dyan sa kanyang pick. And ngayon ang pamalit sa pwesto na Gafford muna ay si Kleber, in which never naman po naging rim protector din. Kaya okay lang kahit nag straight line drive lang ulit si Kat. Dati mga idol, sinasabi ni Towns na siya daw probably ang best shooting big man of all time. Although hindi ako agree doon syempre kasi Dirk pa rin talaga yon para sa akin. Goods pa rin to na sinusulit at kumpiyansa pa rin si Kat na ganitong maiksi lang ang distansya niya sa kalaban napapakawalan niya to. Nakababa ang mga kamay ni Washington dito mga idol kaya sala din yan sa kanya. On point ang shooting ni Towns dito. Yung aggressiveness din talaga halata mo rito kay Kat mga idol. Pero hindi yung aggressive na basta lang saksak ng saksak na parang hindi pinag-iisipan. Binabasa niya rin talaga yung depensa at nagre-react siya sa mga ginagawa rin nila. Tulad nung agaw ni Washington dyan, asa left shoulder niya yan umagaw, so dun siya sa kabilang side nag-turn. And ayun nga, inabangan siya ni Gafford for yet another block attempt din sana, and like we said, napaghandaan nila yan this game 4. Dinrap na lang niya. Another off-ball screen to, this time pin down para kay Kat. At ayun mga idol, nagana yung mga atake niya sa loob, tapos nagana rin yung mga ganitong bitaw niya sa labas. Ang hirap pigilan yan kung sabay na nangyayari.
Sinabi rin niya sa kanyang post-game interview na mas naging agresibo rin daw siya dito sa Game 4 kumpara mo sa mga nakaraang laro. Unlike din kasi sa mga naunang serye, legit rim protector na Gafford ang katapatan nila sa serye na ito. Nung round 1 kasi si Nurkic, tapos si Jokic naman nung round 2. So mga hindi naman mga magagaling na defenders yung mga yon kung ikukumpara mo kay Gafford. May lively pa nga na hindi nga lang nakapaglaro that game. Pero isa rin yung may solidong presensya sa depensa sa loob. Bulto ng puntos din ni Cat ay nagmula sa second half mga idol. What more pa kung sa buong laro ay nag-iinit siya. E di mas madali yun para sa mini. This game, nagtala siya ng 25 points on almost 70% shooting from the field. Napaka-efficient. Big boost talaga yan sa Timberwolves team na ito na habol malala at testing gumawa ng history. Tignan natin kung makakaisa pa sila sa Game 5. Ano po ang masasabi niyo sa video natin yan mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin syempre ang ating very first merch. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman mga idol kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page, pwede kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.